Hello, Sagittarius. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Sagittarius. Para sa September 2025. Kunin muna natin ang iyong core energy. So, uy! Kunin nyo lang po kung ano yung makarelate kayo. Energies could be interchangeable, ha? Kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo. Kung hindi kayo nakarelate sa lahat, okay lang yon. Maraming tarot readers. Pero subscribe na rin kayo para maabutan nyo yung next sa pag-upload. Maaaring doon mayroong tayong mapupulot. Pero naniniwala pa rin ako, meron at meron dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Maaaring yun ay sa mensahe ng card na yan, ng oracle card, nasa dulo, o mensahe ng ilang mga cards. Merong lesson na mapupulot. Uy, nako, love reading to sa'yo agad. Sagittarius, Two of Cups reversed. Maaaring hindi na maganda ang pagsasama. Maaaring magkaiba talaga kayo ng mundo ng iyong partner at may realization na magkaiba talaga kayo ng trip sa buhay. So, parang hindi na kayo align ng values, hindi na kayo align ng vision in life, hindi na kayo align ng kung paano patatakbuhin ang relasyon. Tingnan mo, kape at gatas. Kung dati kayo ay nagkakasundo pa sa inyong differences, ngayon parang hindi na, sorry, ang pumasok sa isip ko, hindi na pipiliin ng isa't isa. Ow! Pwedeng gano'n. Medyo nasa rocky part ang inyong relationship sa ngayon. At dalawang card dito ay pag-alis ang sinisignify. Maaaring this month, finally, mareresolve in a sense na matatanggap nyo na sa isa't isa na hindi na talaga kayo compatible at oras na para um, to part ways. It's better, you're better off as I don't know, friends, or you're better off as, basta hindi magkarelasyon. Kasi, tingnan mo siya, looking towards the future siya. Upright niyan, parang ina-assess niya yung kung anong meron siya, parang nagpaplano siya, ay parang dapat dun ako. Sa ngayon, medyo ang focus ay nasa relationship or nag-focus ay dun sa hindi pagkakasunduan, kailangang ayusin. And whether that pag-ayos means reconciliation or pwede din naman ang pag-ayos ay totally call it quits. Tama na. Kasi mas healthy na maghiwalay na lang. Parang ganon. So, maraming plano na hindi na isa sa katuparan. Parang nagiging apathetic or nagiging greedy na yung isa sa inyo. Parang gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Or pwedeng parehas kayo. Parehas kayo, gusto nyo, nasa inyo, ganito yung mangyari, ganito yung gagawin. So, parang hindi na nagbibigayan. Ganon yung nakikita ko na ano dito. Energy. Sulat ko lang yung hindi nagbibigayan. Kasi parang maganda yung justice in a sense na pwedeng meron kayong legal battle na magaganap, pwedeng child custody, pwedeng vowsy, ganyan. Pero it doesn't necessarily have to be a legal battle. Pwedeng justice katulad ng sinasabi ko kanina na maaayos nyo sa in a sense na magkakasundo na kayo for the first time in your married life or sa inyong pagsasama, magkakasundo na kayo na it's better off, we're better off as hindi magkarelasyon. Meron ng peace doon. Pwedeng yun yung hustisya na sinasabi ng justice card na yan. Magkakapatawaran sa mga misgiving, sa mga pagkukulang, at hindi na pagdadamot ang mga sarili sa parang for the best interests of everyone. Magde-decide kayo na ganito na lang yung gawin. Yung Four of Coins dito, tingnan nyo, yung unggoy, kinuha niya lahat. So, merong maaaring may energy ng possessiveness dito. O may energy na parang I want it all, mine, 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 lahat. Me, me, me. So, pwedeng yung justice na yan ay parang resolution siya in a sense na marirecognize nyo kung saang part kayo hindi nagbigay, saang part kayo medyo naging madamot, saang part kayo pwedeng magbigay. So, yung pag-alis, tingnan mo, 6 6 and 6. 6 of coins clarifying 6 of swords. So, meron ng pagbibigayan.
merong magpaparaya. Meron isa sa inyo magpaparaya o pwedeng kayo parehas magde-decide na parang palayain na natin ang isa't isa dahil hindi na healthy ang nangyayari sa ating dalawa ngayon. So pwedeng ganon. Meron ng equal give and take, yung 6 of coins na yan. Sa pag-alis o sa pagpapalaya, pwedeng sa pagkakapatawaran. Maaaring hindi nyo ito nakikita, pasensya na sa reflection ng ilaw. Dahil masyadong maulan recently, wala tayong magandang sunlight. So, ilaw muna tayo ngayon. Anyway, 6 of Swords, yan, tingnan nyo, aalis siya. Mag-journey siya kasama yung bata. Pwedeng isa sa inyo mag-aal sa balutan, aalis na, magde-decide na to live with this situation for something better. At yung sitwasyon na yan, yung pag-alis na yan, parang siyang pagkakasunduan na parang yan ang mas magandang gawin para sa relasyon na ito, para sa pagsasama na ito, kasi mas nagbibigayan tayo. Mas may wisdom doon sa paglaya o pagpapalaya sa isa't isa at sa pag-alis. Tingnan nyo, you will come into a decision. This month, mukhang mapagdidesisyonan paano ang hatian ng inyong property. Pwedeng ganon. Hatian ng oras sa inyong anak kung may anak. Hatian ng pag-aari o saan dinadala yung pera. Mapagdidesisyonan. Kung saan dadaan saan gagamitin ang pera, ang ipon, ang savings, pwedeng may conjugal property kayo, o meron kayong shared bank account, joint bank account, so mapagdidesisyonan na finally kung saan ito gagastusin. Lalo na kung meron kayong abogado, nasa legal battle kayo, kailangan yung gawin yun. Ace of Cups, nice, new opportunity in love. Merong isa sa inyo, maaaring very extreme. Pwedeng isa lang o walang makarelate at all. Pero yung nakita ko na scenario is, pwede kasi na yung isa sa inyo ay meron na siyang kinakasama or meron third party na. So, yung third party na yun, parang dumating siya sa buhay nyo siguro like 2 months ago, dun nyo nalaman. At this point, yung isa maaaring sasama na totally dun sa third party. Pero yung isa naman, parang yun nga, nagkapatawaran na. Parang naintindihan niya na kung bakit kailangan nangyari yun. Or kung hindi niya man naintindihan, napatawad niya na yung partner niya sa nagawang yun. So, pwedeng yung isa sa inyo ay meron ng bagong karelasyon o magkakaroon ng bagong relasyon or kakasamahin niya na yung dati niyang yung third party dun sa relationship. Pwedeng ganun. Sabi ko extreme, di ba? Kasi Ace of Cups, this is a good news. Para kang nilulure into something better. Pwede din naman na yung iba sa inyo ay totally walang third party pero meron ng, kumbaga, you are in the process of finalizing yung dissolution of marriage. Pwedeng ganon. Pero while in that process, meron ka ng parang minamataan na tao na gusto mong kilalanin pa, gusto mong ligawan, or gusto mong mag-spend time pa. Gusto mong tropahin para, I don't know, may balak ka na ligawan na ligawan after, ewan ko. Pero kung hindi ka nagre-resonate doon, pwede din naman na this September, padating pa lang yan, new opportunity na yan in love. Sa pag-alis siya mangyayari. Doesn't matter kung sa pag-alis sa relationship o pag-alis ng bansa. Travel overseas. Pwedeng ganon. Pero maganda yung Two of Swords din dito kasi for the longest time, ang upright nito is indecision. So, maaaring this month, meron ng mapagdidesisyonan, may mapafinalize na, may matatapos na, meron ng aalis at meron ng makakahanap ng bagong pag-ibig. Pwedeng ganon. Pwede din naman na yung iba sa inyo hindi pa alam o hindi pa sure kung paano magsisimula. Patience is a virtue. Kung nag-resonate ka doon sa yung legal battle, pwedeng sobrang tagal nung proseso. And challenge ng universe o sinusubukan ka sa iyong pasensya.
At maaaring at this point in your life, you're trying to be patient, you're trying to understand everything, or you're trying to learn yung rope, yung hirap ng legal stuff sa Pilipinas. Pwedeng ganun. Oh, ang ganda. Wheel of Fortune. The wheel will be in your favor. Maaaring parang kumbaga, your spirit guides are helping you. Yung mga diwata ng kalikasan ay um, they see you and hindi ka pababayaan, and they know na what needs to be fixed, and yung hindi kailangang don't fix what isn't broken, parang ganon. So, maaaring iba sa inyo magkakaroon ng realization na parang okay naman ako. Wala akong dapat ikasisi dahil nagpatawad naman ako, naging mabuting tao ako, at hindi ako nagkulang. So, ang Wheel of Fortune ay maaaring, others interpret this as yung luck. So, pwedeng suswertihin ka this month, pero pwede din naman na ito ay yung parang in the form of yung peace of mind. Makukuha mo na siya, makakamit mo na siya finally. And parang, yung gulong ng palad ay magiging in your favor. Dahil, kahit pa ikaw yung naloko, kung ikaw nga yung naloko, kahit pa ikaw yung talo, or nag-fail itong relationship mo na to, it will turn out um, to the better. It will turn out nice. At kumbaga makikilala mo, pwedeng gano'n eh, makikilala mo yung sarili mo. Yun nga, mamimit mo yung talagang taong para sa'yo. For the longest time, marirealize mo, hindi ako makapagdesisyon, torn ako, pero ngayon natutunan kong magdesisyon, natutunan kong hindi maging madamot, ah, nawala ang relasyon ko, pero yun nga, mas nakilala ko yung sarili ko, nawala ang relasyon ko, pero na-realize ko kung ano yung gusto ko talaga, naging pasensyoso ako. Yun yung mga, kumbaga, naging benefits o advantages ng rejection o ng breakup na ito, ng pag-alis na ito. Parang, people come and go, ganon, pero some people stay. You can't have it all. You win some, you lose some. Yun yung parang message, general message na nakukuha ko dito. You win some, you lose some. May mga bagay na hindi talaga para sa atin, pero ang kapalit naman nun ay merong mga bagay tayo natutunan, nakilala sa ating sarili o napuntahan. Kasi merong alis dito. So, pwedeng travel, pwedeng magso-soul searching ka sa ibang bansa, at doon mo makikilala ang yung love of your life, o pwedeng yun na rin yung nangyayari sa'yo ngayon. Maaaring for the longest time napagdamutan ka ng iyong partner, pero ngayon parang yung support, overwhelming na yung suporta at yung pagmamahal na binibigay sa iyo ng mga kaibigan mo, ng mga iba mong mahal sa buhay. And it doesn't end here. Your relationship may have failed, pero you know that it doesn't end there. There's more to life. Parang ganun. Yun yung energy and good news na dala ng Wheel of Fortune. Kuha tayo ng oracle card for you. Bago itong oracle deck na ito at hindi ko pa siya fully naaaral. So, babasahin ko sa inyo yung full message niya sa guidebook. The King, Control, Reversal of Fortune. Wow! Parang ibang-iba siya dito sa Wheel of Fortune. Tingnan natin kung anong ibig niya sabihin. Ang ganda nitong deck na to. Meron siyang foil keme. Red siya eh. Ewan kong kita sa camera. Pero maroon siya, very, very royal. Ganyan ang, dating niya. King. Basahin natin yung King. The King. Lapit natin para kita mo. Usually, ako pinili ko na yung cards, nasa cards yung camera kasi when you look into a card, like sa akin, pag tumitingin ako sa card, so baka sa inyo ganun din. Pag tumitingin ka sa card, they speak to you in a certain way. Lalo na yung drawing. Kaya kahit sobrang daming tarot decks, tapos iba-iba sila ng drawings. Kasi iba-iba din ng iba-iba ng dating sa'yo.
para makita nyo yung cards at malaman nyo how does it speak to you. Makita nyo yung mensahe, ma-interpret nyo siya on your own. Kaya gusto ko nakita yung cards pag nag-shoot. Anyway, the king. The cheering of the crowd is deafening. Rose petals drift through the air, brushing against the king's gleaming armor as they ride ahead of the parade, atop a pristine white horse. They sit proud and indomitable, unaware that the moment their fate changes, they may not be prepared to handle a shift in fortunes. Power, celebration, honors. From a young age, the king has always found that things come easily to them. But there is a catch to being a gifted child. They have never learned the value of hard work, and therein lies their downfall. The king is a reminder that taking things for granted can cause irreparable mistakes. Now is the ideal time to practice awareness and value the benefits that come from working at a problem, even if you think you already know the answer. Don't dismiss the wisdom of those who try to show you a new way of working out a solution. Ang interpretation ko dito, um, feeling ko na-realize na to ng karamihan sa inyo eh. Kasi merong parang kumbaga anguish o parang lamenting yung broken relationship kasi you didn't see it coming na masisira yung relasyon. And you work so hard para ayusin to. Pwedeng yung iba sa inyo kayo yung na third party, kayo yung naloko, and hindi niyo talaga akalain, never in your imagination na maghihiwalay kayo agad kasi alam mo na you got things in control. And that thing, that control, that energy of control may have caused your downfall. So dahil feeling mo perfect na ang lahat, hindi mo masasabi yung desisyon ng iyong partner, yung mga tao sa paligid mo. So maaaring if you are in that, alam mo yun, bilog ang mundo. Yun yung nakukuha ko na message. Interpretation ko sa message niya. Bulog ang mundo. Not all the time you'll be on top. Sometimes you will be at the bottom. And maybe, itong buwan na to, yun yung parang bottom. Nandun kayo sa bottom ngayon. Pero remember, yun na, ending pa ng yung reading mo is Wheel of Fortune. Iikot ulit yung gulong ng palad at darating tayo sa panahon na makukuha din natin ang deserve natin. So, yun. Kung merong mga, kung you feel down, reach out to your friends and hindi lang ikaw ang perfect, parang ganun. Meron din mga tao sa paligid mo na may insight kung paano mananavigate, ma-traverse itong rocky path na ito. So, wag mong pasanin ng daigdig, humingi ng tulong kung kinakailangan. So, yun. Justice is here. Justice is coming. And kung nasan ka man, top or bottom, nasa tuktok ka ng bundok o nasa baba, nakaka-humble ang mga negative na nangyayari sa atin, nakaka-humble siya. So, magpasalamat lang na dumating siya kasi you are being built to be a better version of yourself. So, yun. Iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Sagittarius. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye!